Ay, ay, pakulong ka. Wala daw na makikita eh, kamayan. Tingin ka. Praise. Amen. Nakamayan mo na ba silang lahat? Pwede po bang pag sinabi kong sumigaw sa'yo, sigaw po kayo? Ano yan? Pag sinabi kong sumigaw, sigaw kayo. Tapos pag kumanta, sigaw na lang din. La 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 la. Yun. Awitan po natin si Lord ang sumigaw! Kumanta! Minsan pa yung mas malakas. Sumigaw! Kumanta! Yung mas malakas na may kasamang talon tas palakpak. 1, 2, 3, go! Sumigaw! Kumanta! Magsayawan tayo! Sumigaw! Kumanta!
Yes, Lord, hallelujah. Kumikit po tayo sa mga Lord, sa umamin to, Lord, nagpapasalamat po kayo, Panginoon. Dahil iningatan niyo po kami ng mga panito, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, dalangin ko po, Panginoon, yung mga kaluluwa, Panginoon, na wala po dito, Lord. Patuloy niyo po hipuin, Panginoon, ang mga puso at isipan nila, Lord. Naway maging sabik po, Panginoon, sa bawat salita mo, Panginoon, na mapapakinggan po nila. Ganon din po, Panginoon, yung mga kaluluwa po na narito, Lord. Patuloy niyo po kaming, Panginoon, bigyan ng pag-iisip, Lord, na malinaw, Lord. Lubusan po namin maintindihan nito, Lord. Hallelujah, Lord. Dadalangin ko rin po, Panginoon, ang church na ito, Panginoon, na ano po, Lord, ang pagkukulang nito, Lord. At alam po niyo, Lord, na ano po, lahat po ng pangailangan, Lord, kayo po sana, Panginoon. Kayo, I declare na kayo po ang magpuno nito, Lord. Hallelujah, Lord. Pero din po ang mga workers, Lord, patuloy niyo po ang bigyan, Lord, ng karunungan, lakas, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa bansa Pilipinas, Lord, dalangin ko rin po, Panginoon. Hallelujah, Lord, na pag-ingatan niyo po, Panginoon, ano po, Panginoon, yung problema pa yung suliranin po, Lord, na makakaharap po namin, Lord. Kaya po, Panginoon, ng nangyayari ngayon, Panginoon, sa amin, Panginoon, na may mga pumapasok na naman po, Panginoon, na mga virus, kagaya ng mga virus, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Alam po namin, Panginoon, na nandiyan po kayo, Panginoon, para proteksyonan po ang bawat isa sa amin, Lord. Ganon din po, Panginoon, ang bansa po, Panginoon, na may mga hindi pagkakaunawaan, Panginoon, Lord. Alam po namin, Lord, na kayo po, Panginoon, na pumalagit na, Panginoon, sa bawat buhay nila, Lord. Maranasan po nila, Panginoon, maranasan ka po nila, Panginoon, sa bawat buhay po nila, Lord. Karin din po, Panginoon, kami pastor po, Lord, na si Pastor Dante, Lord. Patuloy niyo po siyang bigyan lakas, Panginoon, at karunungan, Panginoon, para sa pagpapayag ng mga salita mo, Panginoon, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, Lord, na ikaw lamang po, Panginoon, ang maranasan namin at mapasalamatan pa. Salamat po, Lord, sa umaga ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. May kinain ba yung lahat? Ano? May kinain ba yung lahat? Kumain po ba ang lahat? Amen. Hallelujah. Ano po, pwede po bang sigaw tayo ng hallelujah pag bless tayo ng Lord sa isang buong linggo. Bibilang po ako ng 3. Wala. 1, 2, 3, go! Hallelujah!
Amen. Hallelujah. Manatili po tayong makatayo. Patuloy pa natin damhin ang presensya ng Lord. Dalangin ko makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawin mo ulan, nais masilayan, kalwalhatian mo. Dalangin ko makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawin mo ang ulan, nais masilayan, kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin,
kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, naglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Come on, church, hallelujah. O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, naglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, naglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, naglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Let's go, church, hallelujah. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Hallelujah, suko mo na yan sa langit. Kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Kung may problema ka man ngayon, suko mo na sa Lord yan. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita Nagtatapat sa'yo, naglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. For the last time. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita nagtatapat sa'yo, naglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Nagtatapat sa'yo, naglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Pwede pong mag-forward para mapuno po natin yung ating mga upuan. Or okay na ba kayo sa Ayan. Sige po.
Yan. Ano po yung meron ngayon? Ayan, Father's Day. So, batiin po natin ang ating mga katatayan. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Brother Joel, Brother Darius, Brother Kenstar, Pastor, at sa mga nabibing tatay pa lang. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa mga single mother, single parent. Happy Father's Day pa rin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil nandito tayo ngayon. Amen? Yan. Mainit pero mas mainit ang pag-ibig ni Lord. Amen? Yan po. Dako po tayo muna sa panalangin. Samahan niyo po akong manalangin. Let's close our eyes, bow our heads. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito, Lord God, na ay bahagi ang iyong salita. Gabayan mo po ako, Panginoon, ang bawat sasabihin ay hayaan mong ang banal espiritu ang siyang malamig, Lord. Salamat po, Panginoon, sa bawat puso na narito, Panginoon, na handang makinig sa iyong mga salita at tanggapin at isabuhay ang iyong mga mensahe, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang panahon, Panginoon. Baka mainit, Lord, pero mas mainit pa po ang pag-ibig mo sa amin. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, ang mahal namin, Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat sa Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen, amen, amen. Okay, Lord. Ayan. Yan. Ang kalagay na, ang ano po natin ngayon is, of course, nandun pa rin tayo sa evangelism. Nandun pa rin tayo sa soul winning. Yan. Pero sabi nga dito, ang title po ng aking isi-share ngayon is Your Story, His Glory. Yan. Yung testimony mo, ayun, ikakaluwalhati ng ating Panginoon. Amen. Your testimony has a power. Naniniwala ba kayo doon na may kapangyarihan ang mga patotoo ninyo? Amen. Yan. Glory to God. Dito po tayo sa Revelation chapter 12, verse 11. Yun po yung ating main verse. Ayan po. Sa Pahayag, chapter 12, verse 11. Sabi po dito, kung mababasa niyo po, basahin po natin. Amen. Hallelujah. Okay po, 1, 2, 3. Yeah. Nagtagumpay ang mga laban sa Diyos sa pamamagitan ng Kordero at sa mga Amen. Hallelujah. Sa English po, to triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Yan po yung nasa sa Revelation 12:11. So, alam nyo ba? Siyempre, alam nyo ba? Hindi pa. Yan. Minsan kasi, ang una nating naiisip pag sinabi nating evangelism ay, ang nauna nating iniisip, ano? Bro, tara tayo sa church. Yan. Bro, tara tayo sa church. Sister, church tayo. Sa mga youth naman, may youth gathering kami. Tara bro. Tara sis. Sama tayo. Ayun po, wala namang masama doon. Walang masama doon sa pag-i-invite. Diba? Wala namang masama doon. Sa katunayan, magandang bagay ang mag-imbita. Amen? Magandang bagay nag-iimbita tayo. Pero bago tayo mag-imbita, meron tayong dapat tanungin sa ating sarili. Ano pa ba yung mga dapat natin tanong sa ating sarili? Ano ang nakikita nila sa buhay ko? Ano ang posibleng makita nila sa buhay ko? Bakit ako mag-i-invite? Bakit ako mag-iimbita ng mga tao na pumunta sa church na makinig ng salita ng Diyos? Bakit? Yan. Dahil minsan, ang magandang tanong nga talaga doon is, ano ang nakikita nila sa buhay ko? Tandaan po natin. Pag mag-i-invite po tayo. Dahil minsan malakas ang ating invitation, pero mahina ang ating demonstration. Hindi po nakikita sa buhay. Amen? So, dito po pumapasok yung talata natin na Revelation chapter 12 verse 11 na ipinapakita dito na
Yung testimony may kapangyarihan dahil nakaugat ito kay Kristo. Doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Yan po yung testimony natin, nakaugat po sa ginawa ni Kristo sa krus. Yan po. Kaya nakikita sa buhay natin na tayo ay tagasunod. Amen? Yan. Medyo nalalago pa yun. Salamat sa Lord. Pinaluha niya ako. Medyo nalalabo ito yung mata. Amen. Yan. Makikita natin dito yung ang ating mga patutuo may kapangyarihan hindi dahil sa ating gawa. Hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Di ba? Ito po, meron po akong mga puntos na ibibigay sa inyo na take note at tandaan po natin yung ating mga puntos. Yung point 1 po, the power of your testimony comes from Jesus. Kay Jesus ang ang kapangyarihan ng iyong patutuo ay nagmumula kay Jesus, hindi sa sarili mo. Amen? Bago tayo magkaroon ng testimony, meron ang ginawa si Jesus sa atin. Amen? Bago pa tayo mag-testimony, meron na siyang ginawa sa atin na dapat nating balik-balikan. Alam mo na nag-birthday ako, yan, pabalik ka sa birthday ko. Doon ko po nakita na yung mga ginawa ko pala noon. Sabi ko, Lord, salamat. Hindi pala sayang ang buhay ko dahil hindi man ako nagsalita, nagpapatuo mga kapatid ko para sa akin na yun pala yung ginawa ko noong panahon na yon na hindi ko naman inalala. Pero salamat, pinakita ng Panginoon na ang kabutihan niya na naibahagi ko rin. Kung ano yung ginawa niya sa akin, naibahagi ko rin sa iba. Yan. So, inisa-isa naman nila sa akin, pero nagpapasalamat ako sa Lord. Yan. Ang kapangyarihan ng ating patutuo ay hindi galing sa husay nating magsalita. Amen? Hindi po galing yan sa dahil mabuka tayo, magaling tayong magsalita, magaling tayong tumayo, hindi po doon. Hindi rin yan sa ganda ng ating kwento. Amen. Sino pa buti ng magagandang kwento sa buhay? Hindi po rin daw galing. May magagandang kwento. Meron kami magagandang kwento. Pero ito yung galing sa ginawa ni Jesus. Ito yung ginawa ni Jesus sa cross. Amen. Sabi ko nga, kung titingnan po natin, sabi ko, kaya nga binalikan ko yun nung nagpatutuo yung mga kapatid ko. Yung birthday ko, may mga nagpatutuo. Binalikan ko, meron tayong before and after transformation. Yan. Kapag may nakita tayong before and after transformation sa social media, di ba nakikita natin pag may mga kita tayong mga pictures? Amen? Kung nakikita natin yung mga pictures na nung panahon na katulad ng ito, saan ba to? Sa Binondo. Ganyan yung Binondo noon. Ganyan yung Binondo nung panahon na panahon bata ng Kastila, panahon ng Hapos, hindi ko alam. Ayan. Pero ngayon, pag pumunta kayo ng Manila, ito na po yung bagong Binondo. Yan yung bagong Binondo natin. Yan. Di ba, mayroon kayang makikitang transformation. Ganyan din po sa buhay natin. Ayan. May mga pagbabago. May pagbabago. Napansin natin na malaki ang pagbabago, tama? Napansin niyo po malaki ang pagbabago. Ayan po, ito Olongapo. Yung pamilyar kayo sa Olongapo. Ito yung dating 1976, hindi pa ako, ewan ko, anong grade pa lang ako dyan. Hindi ko sasabihin. Yan. Tapos ngayon, ito na yung bagong Olongapo, di ba? May transformation. Pero bago po dumating ang transformation, may process na ginagawa. Tama? Hindi naman agad-agad na naging moderno yan eh. May process na ginawa. At tunay na dahilan ng pagbabago ay hindi ang picture, kundi sa process. May proseso. Tama? May gumawa ng pagbabago. Kaya ganun din sa ating buhay. Ganun din po sa ating buhay. Hindi tayo ang bida sa istorya natin. Hindi tayo ang bida, kundi si Jesus Christ ang bida. Kaya sabi ko, ganda ng awit kanina, di ba? Sa una. Ano ba yun? Sabi, ilagin nating
si Jesus ang laging itinataas. Hindi ko makita yung ano yun. Pero nag-grama lang sa akin na siya lagi ang itataas. Siya yung bida. Tama? Ano? I raise the banner. Yan. Siya lagi ang bida sa atin. Si Jesus ang bida. Kaya ang key point po ng ating point 1, ang testimony ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kalakas. Ito ay tungkol sa kung gaano kalakas si Jesus na nagbabago ng buhay natin. Amen? Kung paano tayo binago. So kaya po kapag nagbabahagi tayo ng ating patotoo, di ba? Karamihan sa atin nagpapatotoo. Hindi po yung huwag nyo pong sambangan, huwag po natin itaas ang ating sarili pag tayo pinagpapatotoo. Si Jesus ay itataas. Si Jesus ang may gawa nito sa akin, si Jesus ang may kaparaanan nitong lahat. Amen. Siya yung nagbago sa akin, hindi yung aking sarili ang nagbago. Amen. May process. So, yun po, ang point 1 natin is, ano yun? The power of your testimony comes from Jesus. Galing kay Jesus yung yung first point natin. So, kung si Jesus ang tunay na dahilan ng ating pagbabago, dapat may makita ring ebidensya. Amen. Kailangan may ebidensya ng pagbabagong iyon sa buhay natin. Amen. Dapat po may makitang pagbabago. Yun po yung point 2 natin. Ang point 2 natin, your life gives credibility to your testimony. Amen. Yun ang magiging, yung buhay mo, magiging may kredibilidad para sa mga patotoo mo. Siya yung katunayan. Diba? Sabi nga dito, by the word of them, of their testimony. By the word of their testimony. Kumbaga ang testimony ay hindi lamang naririnig, nakikita din. Kaya tahimik tayo lahat. Okay? Sige po, palakpakan muna natin si Lord. Baka kasi malaglag po yung anghel. Magulat kayo. Amen? Ayan, ang testimony hindi lamang naririnig, nakikita din. Amen? Kung sinasabi natin, binago tayo ni Kristo, dapat may ebidensya din. Amen? Dapat may ebidensya, may nakikita sa buhay mo, hindi yung binago ako ni Jesus, pero ganun ka pa rin sa dati. Diba? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsasalita. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabahagi ng salita ng Diyos. Diba? Sabi nga, hindi perfection, kundi transformation ang gusto ni Lord. Hindi yung perfection po. Ano ko lang po, singin ko lang din po yung sa Gale natin, ewan ko lang kung yung mga nakaabot nung synagogue worship at saka yung temple worship. Singit ko lang din. Ayan. Kaya maganda kung nakaka-attend tayo, pero don't worry. Pinag-iisipan namin ni Pastor Dante at saka yung mga teacher dito na gagawin natin yung training na yun. Yan, dito po sa synagogue, nakikinig ang mga tao sa salita ng Diyos. Pag sinabi synagogue worship, nakikinig ang mga tao sa salita ng Diyos. Sa temple naman po, temple worship, pinapakita nila ang kanilang pagsamba at ang tawag dito, pag-alay ng buhay sa Diyos. Amen? Yun po yun. Maraming Kristiyano ngayon ang mahusay sa synagogue worship. Sino po dito ang synagogue worshiper? Lahat tayo. Amen? Lahat po tayong synagogue worshiper. Lahat tayo nandito nakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, tinatanong ko lang naman sa inyo kung nasaan, hanggang synagogue lang ba tayo? Hindi tayo abot sa templo? Abutin po natin yung temple worship. Abutin po natin yung pakikinig ng salita. Yung pakikinig natin, isa sa buhay natin. Amen? Yan. Kaya sabi nga, maraming mahusay sa synagogue worship. Tayo lahat yun, nandun tayo. Amen? Mahilig tayo makinig ng sermon, mahilig tayo makinig ng preaching, mahilig tayong, pag may nagpapatotoo, husay-husay natin makinig. Mahilig tayo sa makipag-Bible study, yan. Mahilig din tayo dumalo sa church, katulad dito. Mahilig tayo, pero ang tanong,
na isasabuhay ba natin yung mga napapakinggan natin. Naabot ko lang din po kasi talaga na ako doon sa week 9 natin ng Gale. Doon po talaga na ano yung ko nga no, hindi lang din akala ko okay na. Hindi rin pala. Kailangan din natin na lalo na yung mga worship team natin. Iniimbitahan kayo para sa training ni Pastor Tim. Kung meron, bigyan niyo yung time ninyo para bigyan niyo naman lang kami ng time para namin sa kanila, masabi namin sa kanila. Iti-train kayo ni Pastor Tim kung ano yung tunay na worship, synagogue worship at saka yung temple worship. Mapag-aralan po yun natin. Yan. Ang tanong nga dito, nakikita ba sa atin ang ating mga naririnig? Nagagawa ba natin yung ating mga naririnig? Amen? Dahil ang tunay na layunin ng salita ng Word of God ay hindi lamang marinig, kundi upang maisabuhay. Maisabuhay po natin ang ating mga narinig. Hindi sapat ang pagsambang naririnig sa sinagoga. Hindi po sapat yun na nakikinig lang tayo. Kailangan din natin ang pagsambang nakikita sa temple ng ating buhay, sa templo ng ating buhay. Amen. Ipakita po natin. Kaya nga sabi nga, dapat may ebidensya, di ba? May ebidensya. Evidence, yan. Ang po natin, di ba, pagka kung tayo po yung mag-purchase, okay, mayroon tayong, kung tayo po yung di ba, pagka nag-online sale, di may mga bibilhin tayo sa online, bine-verify natin, may kailangan natin na ebidensya na tunay nga ito, hindi ito fake. Di ba? Hindi siya fake. Kundi papakita natin na meron siyang, sa social media may pinaniniwalaan natin ang verified account. Tama? Sino dito yung mahilig sa mag-Shopee? Lazada? Uy, nahiya sila. Yan, ganyan. Nahiya. Siyempre, bago ka mag-purchase, bago ka bibili, titignan mo muna kung totoo ba to. Legit ba to yung preview, di ba? Tingnan rin yung review nila, tinitingnan. So, tama ba? Ano ba to? 5-star na ba to? Ano? Kasi, minsan na-fake kami dyan eh. Ano yung binili natin? Na-Shein kami, pero yung dumating, lang. Hindi maganda. Kailangan, titingnan mo yung titingnan mo yung review. Kaya tayo, titingnan din tayo ng mga tao na nakakakilala sa atin. Nag-i-invite ka, pero tinitingnan nila ang buhay mo. Yan ang evidence mo na totoong ikaw ay taga-sunod ni Kristo. Na totoong binago ka niya kasi pag nag-i-invite ka, nakikita. Mag-i-evangelize ka, titingnan nila buhay mo. As evidence na, totoo nga, Kristiyano nga to, na bago nga ang buhay nito. Amen? So, ganun din po tayo sa buhay Kristiyano. Ang transformed life ay may ang verification badge natin. Ang pagbabago ng buhay natin, yun ang ating verification badge. Ng ating testimony. Your testimony. Amen? So, yun na, dati mainitin ang ulo mo. Ngayon, hindi na. Marunong ka nang magpigil. Sino pa dito hindi pa nagbabago? Mainitin pa rin ang ulo. Hindi ka pa nabago. Hindi ka pa na-transform. Amen? Diba? Dating mapagmataas. Ngayon natututo ng magpakumbaba. Amen? Ay, ako talaga dati na ako mababa. Hindi na kailangan magmataas. Talagang na mababa na ako. Ayan. Yung dati mo, pusong makasarili. Puro ikaw, puro ako. Ako lang, akin yan. Di ba? Pero ngayon, marunong ka nang tumulong, natututo ka nang maglingkod. Ibinibigay mo na yung sarili mo kay Lord. Amen? Ayan. So, sa mga daling salita, hindi nahanap ng mundo yung perfect na Kristiyano. Hindi yung perfect ng Kristiyano hinahanap ng mundo. Hinahanap nila yung totoong pagbabago sa iyo. Amen? Kung dati, ganyan ka pa,
Dati nanginginom ka pa, ngayon hindi na. Dati naninigarilyo ka, ngayon hindi na kasi vape ka na. Diba? Hindi ka na sigarilyo, hindi na yung kundi vape na, nagbago. Ganun pa din. Bago. Diba? Bago. Bago na yung, tawag doon? Yan. Diba? Minsan, nalalaglagan pa nga. Wow! Akala ko cellphone. Munti kong pulutin eh. Pero buti na lang hindi ko napulot. Baka ako mapagbintangan na nag-vape. Amen. Yun. So, hinahanap talaga ng mga tao sa paligid natin yung pagbabago sila. Amen. Ano pa ba yung mga dapat natin baguhin? So, yan. Pag-isipan nyo. Ano pa ba? Yun lang yan eh. Kapag pinag-usapan ng pagbabago, may isang maling akala ng marami. Alam mo kung ano yun? Iniisip nilang kailangan muna nilang maging perfecto, maging perfect bago magpatotoo, bago magbahagi ng salita ng Diyos. Akala nila gano'n. Hindi nahanap ni Lord na maging perfect ka muna bago ka magbahagi, bago ka niya gamitin. Amen? So, dun sa point 3 po natin, napasok po yung your testimony is not about perfection. Hindi yan tungkol sa yung pagiging perfecto muna. Unless ang pangalan mo perfecto, kaya perfecta. Diba? Kaya hindi mo kailangan maging perfecto muna bago ka gamitin. Maraming Kristiyano ang nagsasabi, hindi pa ako pwedeng magbahagi dahil marami pa akong kahinaan. Sino dito yung gano'n? Magtaas ng kamay. Ayaw pa magbahagi kasi nahihiya pa. Ayaw pa magbahagi. Breakthrough na si Mark kasi nakapagbahagi na si Mark. Yan. Akala natin nahihiya siya pero twice na siyang nag-share. Amen? Kanyang kalalaman tungkol kay Kristo. Ang gusto ko marinig kay Mark na yun is, paano siya binago ni Lord? Amen? Paano siya binago ni Lord? Go, Mark. Naiya tuloy siya. Ayan. So, yan nga, sabi natin, hindi pa ako pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos, hindi pa ako pwedeng makijoin sa inyo, hindi pa ako pwedeng mag-pray, kasi marami pa akong kasalanan, marami pa akong perfect. Kailan, kung hihintayin natin na maging perfect kayo, wala na magbabahagi ng salita ng Diyos, di ba? Wala na magbabahagi wala na magpapatotoo. Kasi lahat tayo, hindi perfect. No one is perfect. Only God is perfect. Si Jesus na nga perfect. Amen? Yan. Sabi nga, kung hintayin natin na bago ka magpatotoo, hindi ka na makakapagpatotoo kahit kailan. Kung hintayin mo maging perfect ka muna. Yan. So, tingnan po natin isang illustration din po dito yung tawag nila, progress bar. Pag nag-update ka ng cellphone, makikita nyo po, di ba? Pag nag-update ka na, pag mga apps na ako madalas, hindi ko alam na ganun pala yun. Pag nag-pump sa, nag-prompt sa phone ko na kailangan ko may update, ini-ignore ko, later, wag kayong ganun. Sa buhay Kristiyano, wag kong ganun na later na lang. Amen? So, pag nag-update pa, di ba pag may nag-update po tayo ng cellphone, may progress bar na lumalabas? Yeah? Like po may progress bar na lumalabas, minsan 20, 30, ganyan, abot siya ng 50, ganyan, 80. Pero hindi pa tayo tapos. Kahit yan umabot ang 100, pero hindi pa yan tapos. Kasi marami pang proseso, marami pa siyang gagawin sa buhay natin. Yan, hindi pa tapos. Pero malinaw na may progress, may pagbabago, diba? May binabago. Ganon din ang buhay Kristiyano, hindi pa tayo tapos, pero hindi na tayo katulad ng dati. Wala na dati mayabang ako, ngayon hindi na. Dati, sabi nga, natatawa nga ako sa nanay ko. Yun nga sabi ko na, dati hindi ako kumakanta, pero ngayon napapaawit ako ni Lord, diba? Kahit hindi maganda boses ko, basta kumakanta ako. Amen?
Diba, Brother Jellan? Si Brother Jellan, bless na bless talaga ako dito kay Brother Jellan. Nung una talaga, hirap na hirap kaming sundan yung kanyang tipa, kanyang boses. Pero ngayon, tingnan mo naman kagamit-gamit siya ni Lord. Diba? Sabi ko nga sa kanya, bro, may progress. Gumaganda ang boses natin, bro. Diba? Amen. Naririnig natin siya ngayon na umaamit siya. Diba noon, hindi talaga eh. Pero yun, nandun yung progress. Hindi pa kompleto, pero huwag kang magalala, bro. Darating tayo dyan. Mama, ikaw na yung worship lead talaga dito. Amen. Ha? Okay, yeah, maganda yan. May progress. Yan ang gusto ni Lord, yung binabago eh. Amen, hallelujah. Yan, sabi nga, ang key statement po natin dito sa point 3 natin, nasa third na pala tayo, no? Bilis. Hindi nahanap ng Diyos ang perfection bago ka gamitin. Amen? Hindi nahanap ng Diyos ang perfection bago ka gamitin. Ang hinahanap niya, yung pusong handang magpabago sa Kanya. Amen. Sino dito ang gustong baguhin ni Lord? Amen? Alam ko na may binago na siya, pero patuloy pa rin tayong magpabago sa Kanya. Amen? Sabi natin, binabago mo ako araw-araw. Gusto ko yan ang araw na yan, na binabago ako araw-araw. Amen. Hallelujah. So, ang testimony ay hindi yung tingnan ninyo kung gaano ako kagaling. Huwag po yung ganun. Ang testimony po hindi yung sasabihin mo, tingnan ninyo, ang galing-galing ko, tingnan ninyo, nagawa ko to, tingnan ninyo, nabago ko yung sarili ko, hindi po. Ang sasabihin ninyo, tingnan ninyo kung gaano kabuti ang Diyos sa isang taong tulad ko. Ano ba kayo dati? Paano kayo binago ni Lord? Maging patotoo kayo sa iba. Ipakita ninyo, i-testimony ninyo sa kanila, ano ako ganito, ako dati. Manginginom ako dati, pero may binago ako ni Lord. Amen? Yes. Ganun talaga dapat ang mangyari. Dati sa bahay lang ako, pero ngayon nasa simbahan na ako, nasa church na ako. Dati hila-hilata lang ako, pero ngayon kumikilos na ako. Dati hindi ako naghuhugas ng pinggan. Pero ngayon, lalo ako hindi naghuhugas ng pinggan, nag-iigib na lang ako. Dati umiinit pa ang ulo ni mama sa akin. Pag inutusan ako maghugas ng pinggan, ngayon tusan ako naghuhugas. Ha? Alam niyo na kung sino yun. Masyadong binibis to yun, no? Hindi. Mabait na yan. Mabait na siya. Uy, kaya, yung ibang kabataan dito, di ba ganun din kayo? Amen, di ba? Pagka inutusan ni mama na maghugas, mamaya, wait lang. Hanggang yung dugo ng mama niya nandito na sa ulo, di pa rin kumikilos. Amen? Dapat pag sinabi na, kung sinabi mong Kristiyano ka na, binago ka ni Lord, pag sinabi ni mama na, hugas ka na ng pinggan na. Nasasagot ng ako na naman, ikaw pa lang talaga. Ikaw lang talaga, wala na iba. Yan. So, yun po, tingnan natin. Yun lang din ang ano ko. Tingnan nyo na iba ako, hindi na ako katulad ng dati. Masarap sabihin, dati mahihain ako, ngayon hindi na. Di ba, Mark? Yan. Yan. Dati tahimik lang si Mark. Pero akalain nyo, nakikita ko nagbablog. Ang galing mag-vlog. Vlog ka. Sabi ko kay Pastor, gayahin mo si Mark. Biglang si Mark ang gayahin. Ibig sa si Mark ang gumaya kay Pastor. Gayahin mo si Mark. Depende na sa vlog. Depende sa vlog. Pero kailangan nyo rin baguhin yung ano natin. Maging patotoo tayo sa iba. Gamitin nyo yung buhay nyo, sayang. Pag hindi nyo nagamit sa Panginoon niya. Amen.
So, dati, antukin ako. Saan ba din ang antukin dito? Dati antukin ako. Pero dahil sa binago ko ni Lord, mas nakinig ako ng salita ng Diyos. Ito na ako ngayon. Kahit antok na antok ako, pupunta ako sa church. Amen! Kahit puyat na puyat ako, wala pa akong tulog, sa church ako. Kasi namimiss ko yung church, namimiss ko si Lord. Alam niyo ba si Ken, kaninang umaga, sabi niya, Lola, I go to church. I go to Jesus' house. I miss Jesus' house. O diba? Dapat ganun tayo. Kasi last Sunday, hindi po siya nakapag-church. Wala sila. Mas nauna pang na-miss nung ang bata yung church kasi yung nanay. Ayan. Pero nakakatuwa kasi bata siya pero sabi niya na-miss daw niya yung church. Ganun tayo. Sana maging bata din tayo no minsan. Huwag batang isip. Bata yung puso natin na laging nasasabik. Amen. Na kung may mga bagong laro, nasasabik tayo sa bagong ibibigay ni Lord sa atin. Yan. So, ngayon po, doon po tayo sa, sabi nga, kung hindi natin kailangang maging perfect para magpatotoo, paano natin may babagay ng tamang ating testimony? Kung hindi natin kailangang maging perfect, parang question din, paano magiging, kung hindi ako naging perfect, hindi ako magiging patotoo sa iba. Pero sabi nga, your life opens the door, but your words explain the change. Yan. Sabi, ang hinahanap niya ay hinahanap ng Diyos in the perfection. Diba? Kundi yung mga salita na, yung hinahanap niya dyan is yung pusong handang magpabago sa Kanya. Amen? Yung pusong handang magpabago sa Kanya. Sino ang handang magpabago kay Lord? Amen. Yun po, hindi sapat ang mabuting buhay lang. Hindi sapat na mayaman ka lang. Hindi sapat na marami kang pera, marami kang kaari-arian. Hindi sapat yun. Hindi rin sapat ang salita lang. Kailangan yung dalawa. Amen? Ano ba yung dalawang yun? Yung mabuting buhay at ang word ni Lord. Amen? Kailangan natin yun. Yan. Ibalik ko ulit yun sa, na-bilis talaga sa synagogue worship. Na, sabi nga yung synagogue worship tsaka yung temple worship, dapat magkasama. Di ba sabi ko sa inyo, sino dito ang sino dito ang halos wala atang magtaas kung sino synagogue eh. Hindi din makapagsabi kung sino ang temple worshiper. Kailangan magkasama yung dalawang yun. Amen? Dapat magkasama. Sa synagogue, natatanggap natin ang salita. Sa templo, isinasabuhay natin yan. Amen? So, ang buhay natin ang nagpapatunay. Amen. Ang buhay natin ang papatunay na tayo ay binago. Ang ating mga salita ang nagpapaliwanag. Ang ating salita ang nagpapaliwanag. Amen. Nakikita nila ang buhay natin at yung salita natin, yung pagbabago sa buhay natin, yun ang magpapaliwanag sa mga nakakakita. Amen? Tama ba? Kung anong confirmation, tama ba? Yan, kapag nakita ng mga tao yung pagbabago sa atin, nagkakaroon sila ng interest, syempre. Di ba? Sabi nga sa akin nga sabi, bakit ganyan ka na ngayon? Dati sungit-sungit. Strict ka dyan. Ngayon hindi na. Kasi binigyan ako ng pangunawa, binigyan ako ng mahabang pasensya ng Panginoon. Amen? Ha? Dati, dati, ang tahimik mo, bakit kayo napakadaldal mo na? Ganun lang talaga, pag binago ka ni Lord, yan ang makikita sa'yo. Yan. Pag nakita ng mga taong pagbabago, nakakaroon nga sila ng interest, di ba? Ngunit kailangan din nilang malaman kung sino ang dahilan ng pagbabago mo. Amen. Yun ang importante doon. Kailangan may paalam mo. Oh, bakit ka nagbago? Kasi masipag ako eh. Hindi ganun. Bakit ka nagbago? Bakit ka ngayon umaawit ka na kay Lord?
boses. Kahit hindi maganda boses ko, binigyan ako ng boses. Basta binigyan ako ng boses ni Lord, tsaka binigyan niya ako ng puso na pwedeng umawit sa Kanya. Amen? Yan. Yung sabihin niyo kung sino yung nagbago sa inyo. Sino nagpabago sa inyo. Amen? So, parang nga sa paborito ko ng Google Map na to. Yung Google Map, Pastor. Si Pastor, pagka nag-Google Map, ayaw niya nung may sound. Naliligaw daw siya. Pero dapat pala meron, Pastor. Ang buhay natin para ring mapa. Pinapakita nito yung direksyon. Pagka walang sound, nakikita mo na yung direksyon. Pero kung yung salita, ang magsasabi kung paano tayo makakarating sa destinasyon, turn right, turn left, 100 meters ahead. Di ba? Pakinggan mo, Pastor, para hindi ka pabalik-balik dun sa daan. Si Pastor ang pinangaralan. Hindi. Sa atin lahat po yun. Pakinggan po natin yung salita ng Diyos. Amen? Para hindi po tayo maligaw. Yan, magkaroon po tayo ng buhay na parang mapa. Amen. Yan po. Kapag may nagtanong, bakit iba ka na? Amen? Bakit iba ka na? Iba ka na. Iba ka na. Nanggigigil pa yun. Iba ka na. Yan. Kitang-kita ko. Yan. Paano ka nagkaroon ng kapayapaan? Diba? Sa atin, madalas niya sa mga nanay, bakit ang dami na ng problema, pero bakit payapa ka pa rin? Naka-smile ka pa rin. Parang hindi mo nararanasan yung actually sabi ko, marami naman talaga akong problema eh. Kaya lang nandyan lagi si Lord. Ayan. Iba ka na. Ayan. May kapayapaan kahit marami pa. Meron pa magtatanong, paano mo nalagpasan yung mga bagay na yan? Paano mo na pagtagumpayan ang mga problema mo na halos hindi ka na makagulapay? Sabi nga nung kuya ko doon sa message niya sa akin nung birthday ko, iba ka na talaga. Kitang-kita ko yung mukha mo, yung ngiti mo, sabi niya, iba sa dating ikaw. Ayan. So sabi ko, salamat Lord talaga, yung mga patotoo, nakaka-encourage, nakaka-upkeep na spirit, di ba? Yan, di ba ka na? Sabi mo sa tabi mo, ba? Dati ba ba? Dati pa rin ba? Magtatanong si Brother Joel, mukhang hiyang-hiya pa siya sa'yo, Sister Marie. Dati ka pa. Ayan. So pagka ganun po ang mga tanong sa'yo. Pagka ganun ang mga tanong sa'yo, magbago ka na. Bakit may kapayapaan ka? Bakit masaya ka pa rin? Kahit puro ka problema? Paano mo nalagpasan yung mga yan? Ang dapat na sagot natin, huwag po tayong manahimik ha. Huwag tayong manahimik pag may mga ganong dumarating sa atin. All glory to God. Amen? Si Jesus ang gumawa nito sa akin. Dahil hindi mo naman magagawa yan ng sa'yo lang ng ikaw lang. Sabi nga natin, si Jesus ang bida. Alam mo, hindi ko maalala tuloy yung awit kanina. Pero talaga yun. Yan yung Tagalog. Yung una. Makipansin nyo, isa talaga siya ang testimony natin. Si Jesus ang bumago sa akin. Yan ang masasagot natin. Si Jesus ang bumago sa akin. Si Jesus ang patuloy na kumikilos sa buhay ko. Yan ang sasabihin mo. Huwag mo sabihin na, kasi masipag ako eh. Kasi maraming dumarating kasi sa akin na opportunity. Hindi. Si Lord ang nagbigay niya. Kaya dumating. Amen? Yan. Lapit na tayo matapos. Yan, kapag ang ating buhay na nagpapatunay at ang ating bibig ang nagsasalita, nagiging powerful ang ating invitation. Tama? Nagiging powerful ang ating invitation. Kasi pagka nakita nila, katulad kunwari, sige kagawad, lagi ko naririnig sa kanya. Nakikita nila sa buhay daw niya. Bakit daw, dati daw ganito siya. Ngayon, nagtitiwala. Kasi pagka nagsasabi siya, pinaniniwalaan nila kasi nakita nila yung pagbabago sa buhay. Amen? May progress. Tapos yung pag nag-invite ka,
kasi mag-invite pag hindi nakikita sa buhay mo eh. Diba? Si Sister Lian, siguro hindi niya may invite yung mama at saka pamilya niya kung hindi siya nagbago eh. Kung hindi siya binago ni Lord. Hindi siya nagbago sa sarili niya si Lord. Nagpakilala si Lord sa kanya. Tama? Hindi ko kaya magaling sa sarili. Kailan kayo mag-invite? Kailan natin kailan tayo magdadala ng kaluluwa kay Lord? Challenge yan eh, no? Sabi ko nga, bawat isa may dalang isa. Pero, yung isa pa rin. Siya pa rin. Yeah. Yan. Sabi nga dito, let your testimony become your strongest invitation. Amen? Yes, mahalaga ang pag-share ng word. Mag-share ng post. Mag-share. Yeah, click. Yes, share. Si Pastor nga lagi niya ako sinasabi, share mo naman. Lagi ako nag-share. Yung mga post po natin sa like and share. Share nyo naman pag sinabi ng mga lalo na yung mga sa site natin. Amen? Mahalaga din yung pag-send ng invitation. Pag may invitation naman na dumarating sa inyo para sa church, pansinin nyo naman, hindi. May invitation, may gawain tayo. Wala, puro sin lang. Walang reaction. Puro sin. Sin. Puro sin lang, yan. Yung hindi naman po, mahalaga din po yung pag-aanyaya sa church. Hindi po yung masama. Pag nag-invite tayo papunta sa church, yung pag-aanyaya natin sa Bible study, hindi po yung masama. Pero mas malakas yung invitation kapag supported po ng transformed life. Pag supported ng transformed life. Amen? Ayan. So, sabi nga doon sa yung sa suportado ng transformed life, para yun, sabi ko kanina sa Shopee, pag sa Shopee tayo, may product review. Diba? Kapag bumili tayo sa online, hindi lang advertisement na tinitingnan natin. Tama? Hindi lang advertisement tinitingnan natin. Mas pinapakinggan natin yung review ng totoong nakaranas. Amen? Yung linoleum namin, bumili kami ng linoleum. Ngayon natutuklap-tuklap na. Ngayon, nire-review ko, ay, kaya pala. Hindi ko nireview yung kaya pala. Fake pala yung nabili natin, Pastor. Online. Hindi. Doon din sa Kaya lang, hindi namin tinanong, ganun pala, pagka na-plastic siya, kailangan may review ka rin. Hindi kasi niya ako tinanong. Hindi niya nireview yung experience ko sa linoleum. Sorry, Pastor. Ayan. Kailangan natin ng product review. Yan. Pagka tayo mas pinakinggan natin yung review ng totoong nakaranas. Pakikinggan natin yung nakaranas ng pagbabago na ginawa ni Lord sa buhay niya. Tama? Amen. So, ganun din sa ebanghelyo, sa pag-evangelize. Sa isang buhay na tunay na binago ni Kristo, ay parang isang 5-star review. Totoong binago. Ilang star ka na ngayon, kapatid? Sige nga. Ilang star ka na nung binago ka ni Kristo? Para ma-review ko naman. O baka hanggang ngayon, 1 star ka pa rin. Sabi nga, parang isang 5-star review ng biyaya ng Diyos. Yung binago ni Kristo. Yung alam mong binago ka ni Jesus. Amen. So kapag nakikita natin ng mga tao, pag nakikita ng mga tao yung kapayapaan sa atin, yung pagmamahal, yung katapatan, yung humbleness sa ating buhay, mas nagiging bukas sila sa mensahe ng Ebanghelyo, sa gospel. Kasi nakikita nila siya, totoo nga, binago siya ng gospel. Binago siya ng Ebanghelyo, kaya totoo yan. Magiging ganun din ako, may invite mo siya ngayon. Hindi ka makapag-invite kasi hindi pa nakikita sa buhay mo. Diba? Tama? Amen. Kasi hindi rin ako hindi ako makakatayo pag hindi ako pinalo ni Lord. Kaya alam ko, soon sa inyo, tatayo na rin dito. Amen. Ayan. So,
Sabi nga, the best advertisement, sabi nga nila, the best advertisement for Christianity is a Christian who genuinely follows Christ. Yan. Ang pinakamagandang advertisement para sa Kristiyano ay isang Christian. Sa Kristyanismo ay isang Christian na buhay, at ang buhay ay sumusunod kay Kristo. Tama? Yan. Sabi nga doon sa hindi perfect, hindi ibig sabihin na wala kang pagkakamali. Lagi ka pa rin nagkakamali. Ngunit, ang tunay na sumusunod kay Jesus, patuloy na binabago ng kanyang biyaya. Amen. Patuloy na binabago ng kanyang biyaya. Amen. Sabi nga sa Mateo 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama sa langit. Amen. So, yun po. Ang challenge ko rin din po sa inyo ngayon. Hindi lahat ng papasok agad sa church. Hindi lahat papasok agad sa church. Araw-araw nilang nakikita ang iyong buhay. Araw-araw po nilang nakikita ang buhay. Sa bahay, sa school, sa trabaho, diba? Dito sa community, at even sa social media. Nakikita din nilang buhay natin. Maaring ikaw yung unang Bible na bababasa nila. Yung buhay mo ang babasahin nila. Amen? Buhay mo ang unang nila babasahin. Kaya hayaan mo makita nila ang ginawa ni Jesus sa iyong buhay. Ikaw yung living Bible. Ikaw yung living Bible na titingnan nila. Yun. Kaya hayaan mo makita nila ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. Hayaan mong marinig nila yung patotoo mo. Kaya sa inyo, encourage ko kayo na magpatotoo kayo. Hindi lang dito sa church, maging sa labas. Maging patotoo ang buhay po natin para makapag-evangelize din po tayo. Yung magawa po natin, yung pinapagawa sa atin na evangelismo, na evangelism. Amen? Kaya hayaan na, dahil ang isang buhay na binago ng dugo ng kordero, sabi nga doon sa ating main text, ang buhay na binago ng dugo ng kordero ay isang bibig na hindi nahihiyang ipahayag si Kristo. Ay may kapangyarihan sa kasangkapan ng Diyos. Amen. Ang iyong patotoo ay may kapangyarihan. Sabihin mo, may kapangyarihan ang patotoo. Amen. Sa pagpapatotoo nyo, may nababago ang buhay. Nakikita nila na i-apply yung buhay. Amen. So, sabi nga, hindi yan dahil sa ginawa mo, kundi dahil yan sa ginawa ni Kristo sa iyo. Hindi yan dahil sa kaganda ng kwento mo, kundi si Jesus ang nasa sentro ng kwento mo. Amen? Siya yung center. Kaya nga lagi sa buhay po natin, lagi natin gawing center si Lord. Yan po yung nakuha ko doon sa Gale. Dapat si Lord ang laging center. Amen? Kaya ang iyong patotoo ay para sa kanyang kalwalhatian. Your story, His glory. Yun naman po. To God be all the glory. Amen. Ako, tayo po tayo lahat para sa closing prayer. Manalangin po tayo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Alam mo, pinagkakatiwalaan tayo. Naniniwala siya na may pagbabago pa rin sa atin. Naniniwala siya na nasusunod tayo sa Kanya na paano tayo mababago. Amen? Samahan niyo po ako. Abitan po natin si Lord sa paano niya tayo pinagkakatiwala na alam ni Lord na mababago pa ng buhay natin. Alam niya na hindi matigas sa ulo natin. Hindi tayo mananangan doon sa kung ano kakayahang meron tayo. Hindi tayo ay magtitiwala sa Kanya.
Ganda po ng mensahe. At nakita ko po din yung kabutihan ng ating Panginoon Jesus. Diba? Sa kanyang pagsunod, nagkaroon siya ng tapang, hindi siya nangamba. Basta sumunod lang siya. Kaya nung bago po siya umakit sa langit, alam niyo, nag-iwan siya ng mga patutuo sa atin. Kung tayo may titingnan sa pag-share ng Word of God para sa iba, ang tingnan po natin ang ginawa ng ating Panginoon. Yung iba kailangan pa may sasakyan. Yung iba kailangan mag-arap ang sasakyan. Yung iba kailangan nakapurma pa. Pero ang ating Panginoon, kahit na siya Diyos, kahit na kaya nang bumili ng mga bagay-bagay para mapadali ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pangaral. Hindi niya ginawa yun. Lakad lang silang lakad. Bawat tao na kailangan makapakinig kanyang sinisiran. Hallelujah. Kaya nga po, yun po nga, naging buhay po ng ating Panginoong Kristo, yun po ay pinakita po sa atin ang isang patotoo. So, dito po tayo sa pagbabanal na hapunan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon muli, Panginoon, na kami makakabahagi ng isang banal na gawain ito, ang pagsasalo-salo sa banal na hapunan. Salamat po, Lord, niloob mo, Panginoon, na kami isa rito ngayon, Panginoon, natatanggap ng iyong katawan at ng iyong dugo. Salamat po, Lord. I-bless mo ang mga gagamitan ito, ang tinapay at ang inumin, na maging pagpapala sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya yun, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Tanggapin po natin, kainin po natin ang sabay-sabay ang katawan ng ating Panginoon Jesus. Pagdating ng verse 27, pagkatapos dumampot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yun sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito. Verse 28, sapagkat ito ang aking dugo, ng katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. 29, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa karya ng aking dugo. Tos po natin sa ating mga katabi, mahawak natin inumin. So, mismo sa dugo ng ating Panginoon Jesus. Dugo na lahat ay napagtagumpayan na natin
Diba? Dahil lahat yan ay pinagtinumpayan na ng ating Panginoon. Sige po, sabay-sabay natin yun. Hallelujah! Galing naman. Magandang umaga po sa ating lahat. Bless po ba tayong lahat? Tako na po tayo sa tithes and offering. Pero bago po yun, nais ko po sana ibahagi ito sa inyo. Yung salita ng Diyos na nagmumula sa Lucas 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ang sobra-sobra at umaapaw ang ibibigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ay ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Amen po. Hindi lamang po si Lord ang laging nagbibigay sa atin. Kailangan din po yung anak ng Diyos. Kung anak po tayo ng Diyos, marunong din po tayong magbigay para sa Kanya. Lagi po nating tatandaan na lahat ng tatanggap natin sa buhay na blessings ay nagmula kay Lord. Kaya oras po, nararapat na po at oras na po ngayon na tayo din po ay magbigay kay Lord ng may taos-pusong pagmamahal at may bukal sa loob at may malawak na ngiti sa pagbibigay natin kay Lord, mga kapatid. Inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay magbigay na po ngayon kay Lord. Inaanyayahan ko po kayo mga kapatid na tayo yung tumayo po lahat. Magipagdasan po natin yung ating pinagkaloob. Lord, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin. Ang aming mga buhay-buhay na nagmula sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Lord. Pasalamat din po, Lord, sa lahat ng blessings na natanggap namin sa isang linggo, Panginoon. Lord, inihingi po namin ng i-bless mo po sana ang mga binigay ng inyong mga anak, Lord, na ito po aming gagamitin sa kalalago ng aming sambahan, Lord. Dalangin din po namin sa oras na ito sa iyo, Panginoon, na kung ano man po ang kakulangan ng aming church, Panginoon, ikaw na sana po ang bahalang pumuna nito, Lord. Alam mo po kung ano ang kakulangan po nito, Lord. Ikaw po dalangin po namin sa oras na ito na ikaw po sana ang pumuna nito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat-lahat. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, dako na po tayo sa announcements. Ayan, inaanyayahan po kayong lahat na upang lumago po ang ating mga spiritual na pananampalataya. Amen? Ayan. So, meron po tayong Spirit and Fire. Ito po ay sa October 31, November 1 and 2. Lahat po ba meron ng naipon? Maaari din naman kayong maghulog-hulog para medyo makabawas tayo.
1:05 na lamang po ito. At gaganapin siya sa Bautista, Pangasinan. O, di ba? Mas malapit na. Amen. Next. Okay, our daily bread. Ayan. Dati siyang daily journey. Monday to Friday, every 6 a.m. via Google Meet. And then, ayan. Nauna yun. And then, 5 a.m. naman po, apostolic teaching. Ayan, si Apostle Romy po ang ating speaker dyan. Ganun din, every Monday to Friday, 5 a.m. Marami po tayong matututunan dyan. Ayan. Inaanyayahan po tayo na talaga, magkaroon ng spiritual growth. No? Amen. After po niyan, prayer online, 7 a.m. onwards na yun kung hanggang anong oras siya matapos, Monday to Friday. Sa gabi naman po, meron tayong Roar Night, Speaking Tongues, every Monday to Friday, 8:30 p.m. Via Google Meet po yan. Lahat puro online na lang. Hindi naman tayo makapunta on-site, so puro online lahat po yan. So, ano na lang, mag-load na lang po tayo. Ayan. Kung gusto niyo pong lumago spiritually. And then, nayayahan din po kayo sa ating midweek service. Every Wednesday, 6 p.m. doon po kila Nanay Luz. Meron yung iba nakakapunta kahit malayo sila, kahit taga-gisgis, nakakapunta sila. What more pa kaya yung malapit dito? Diba? So, lahat magagawan po yan ng paraan kung gusto natin. Amen. Next, okay, Saturday morning watch po. To be announced kung saan po siya gaganapin. Pero every 6 a.m. po siya. Ayan. Inaanyayahan din po ang lahat. And then, sa gabi naman po, prayer meeting every 7 p.m. Next, youth talk after nitong service natin. And then, every last Sunday of the month, meron tayong men's and women's ministry. Ayan. And then, itong every Sunday, syempre, Sunday service natin. At inaanyayahan pa rin kayo makapagdala ng kaluluwa. Amen. And then, kasabay nito ang ating Kingdom Kids. Ayan. Syempre, see you again next Sunday. Pwede pong natin ipag-pray ang ating mga katatayan. Pwede po ba mag-forward muna yung ating mga katatayan sa harap? Amen. Mga katatayan naman. Last month, kananayan. Yung kapatayan. Kaya lang, iilan na natin tatay. Papa, ha? Happy Father's Day! Excuse me, te. Walang tatay sa labas. Amen. Hallelujah. Wala ba naka-reading paawit naman ng mga kabata sa katatayan? Wala ba kayo na-prepare? Okay. So, meron lang po tayong katatay na dumalo ngayon. Nasaan yung mga tatay nyo? Yung mga nanay ko na nagpapakatatay. Yung nanay na nagpapakatatay. Okay na yan. Hallelujah. Ito, pwede po ito natin ang ating mga kamay sa mga tatay na to. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa buhay ng mga katatayang ito, Panginoon. Kay Brother Joel, kay Brother Darius, kay Brother Kenstar, Lord, kay
Pastor Dante, Lord God, at sa mga tatay na hindi po nakadalo ngayong araw na to, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay po nila na patuloy mong ginagamit, patuloy mong inaayos, patuloy mong pinapalago, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, naniniwala kami na hindi po maikliang yung kamay para sila po abutin, para sila pagpalain. Patuloy, Lord, na dinudulog namin sila sa inyo ng may pagpapakumbaba, Panginoon. Lord, gabayan mo sila sa kanilang paghahanap buhay, gabayan mo sila sa kanilang mga ginagawa araw-araw. Ano man ang karamdaman, Lord God, ikaw po ang magbibigay sa kanila ng kagalingan. Salamat po, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na dakila. Dahil, Lord, ikaw ang aming Ama. Diyos Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang nararamdaman ng mga tatay na to, Panginoon. Alam mo ang kanilang puso para sa kanilang pamilya, para sa ministry mo, Lord God. Salamat po, O Diyos. Dahil ikaw po, Panginoon, ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Wala pong imposible sa iyo, wala pong nalilingit sa iyo. Ano man pong kahilingan na lang ang puso, dinideklara namin, Panginoon, na ito po ay matutugunan, Panginoon. Ang kanilang pamilya, Panginoon, magiging maayos dahil ikaw ang kasama nila. Ang kanilang kaisipan, Panginoon, may kapayapaan, Lord God, ang kanilang puso, mapupuno ng pag-ibig dahil ikaw ang magpupuno nito, Panginoon. Ikaw ang magbibigay sa kanila ng kalakasan, ikaw ang magbibigay sa kanila ng katagumpayan, Lord God, sa lahat ng kanilang ginagawa, sa lahat ng kanilang pinagdadaanan, ikaw ang manguna. Panginoon, sa iyo naman po namin dinudulog ang lahat ng mga katatayang ito, Panginoon, maging sa mga tatay na hindi naka-attend ngayong araw na ito, Panginoon, kay Brother Joel Mejos, Lord God, kay Brother Rufus, Panginoon, kayo po, Panginoon, na kumilos sa kanilang buhay, ano po ang kanilang ginagawa. Pagpalain mo po sila, Lord. Ganon din po kay Brother Christopher, Lord God. Kayo po ang kumilos sa kanyang buhay. Kay Brother Guido, Lord. Kay Brother Ronald, Lord God. At sa lahat po ng mga tatay na hindi ko po nabanggit ang pangalan, Lord. Kayo po magpala sa kanila. Bagay sa mga kapatid po namin, mga kapamilya namin, na mga tatayan sa aming mga pamamahay, Lord God. Kayo po ang magpala sa kanila. Kayo po ang maging sandigan nila, Panginoon, sa mga sandali may mga problema, Lord. Hindi sila mababagabag dahil ikaw ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Ikaw ang Diyos ang magtataguhin ng kanilang pamilya, Lord God. Ano ba, lahat ng provision, Panginoon, idudulog mo sa kanila, ibibigay mo sa kanila, Panginoon, ang lahat ng kanilang kahilingan para sa kanilang pamilya, para sa kaiunlad ng kanilang buhay, Panginoon. Naging sa spiritual nilang buhay, Panginoon. Dinudulog namin ito, Panginoon, pagpalain mo, palakasin mo sila, Lord God, at patuloy mo silang palaguin sa ministry mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa lamang po namin tinataas ang lahat ng mga katatayang ito, Panginoon. Salamat, salamat, salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tama to sa prayer. At ganoon din po. Nanyayahan ko po si Pastor Dante. Awitan po natin siya na Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang bati. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday! Ilingin ko po kay Kagawad na ipag-pray po natin si Pastor sa kanyang kaarawan at yan din pong mga katatayan. Ito po kayo, bibigay po namin sa inyo yung aming gift na inihanda. Yan. Pray mo daw, Nay. At syempre, Si Pastor. ito ka, brother, ito ka, picture mo na kayo para sa mga gift ninyo. Yan po ang nakayanan. Pero marami pong laman yan. Huwag kayong kilala. Hindi yan mauubusan ng kape. Picture po kayo dito. Ma-picture muna po sila. At saka tapos tayo naman picture tayo sa mga katatayan. 1, 2, 3, smile. Wait lang po.
Paano ngiti? Ito na naka-jackpot. Ay na po. Picture daw sa mga tatay. Ay, pa-picture kami muna. Dito lang tayo. Ha? Kasi yung ating, yung mga bidang tatay, mga hero natin, sila muna yung nasa harap. Dito muna kami sa likod. Ganun. Basta, huwag mo kami takpan ha. Upo kayo. Subuan. Saan na kayo malalaki eh? O, ayan. Lahat natin mo punta eh. Dito sa likod. Lahat tayo pupunta. Ayan. Dito na lang kasi pag bumaba ko di ako kita. Kaya na mag-asama mo na daw. Bago tayo na. May sawa ka? Kaya lahat na bago pa Ay, pag-try muna pala natin si Pastor. Dito ka, Pastor. Dito ka, Pastor. Pag-try ka natin. At yun yan yung Pastor. Baka na lang, Pastor. Baka hindi na pabalik-balik yung mga anak ko. Yes, Lord. Praise. Praise. Lihans po natin si Pastor. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa oras na ito, Lord. Hallelujah, na ipinagkaloob mo sa aming pastor, Lord. Hallelujah, si Pastor Dante. Lord, hallelujah. Maraming salamat sa taong ito, Lord. Hallelujah, na muli, Lord. Hallelujah, nabot na naman po niya ang kanyang pagdiriwang ng kanyang karawan, Lord. Hallelujah. Lord, ikaw ang manguna sa buhay niya, Lord. Hallelujah. Lord, gabayan mo po siya na sa kanyang mga lakad, Lord, sa mga plano niya, Lord, sa buhay niya, Lord, at ang kanyang buong pamilya, Lord. Hallelujah. Na siya ay maitaguyod niya po ng mariwasa ang kanyang buong pamilya, Lord. At nawa, Lord, hallelujah, ang aming pastor, Lord, hallelujah, na mas marami pang birthday po ang darating sa kanya, Lord, hallelujah, na mapaglingkuran kanya, Lord, hallelujah, ng kanyang abot na kanyang makakaya, Lord, hallelujah. Lord, i-bless mo ang aming pastor, Lord, hallelujah. Gabayan mo po siya sa lahat ng kanyang plano sa kanyang buhay, Lord, hallelujah. Lord, bigyan mo po siya ng mahabang buhay, Lord, kalusugan, Lord, hallelujah, ay ibigay mo po sa kanya, Lord, hallelujah, upang ang mga layunin mo sa kanya na ang maglingkod sa iyo, Lord, hallelujah, ay maisa katuparan niya rin, Lord, hallelujah. Lord, basbasan mo ang aming pastor sa kanyang muling mga karawan, Lord, hallelujah, sa mga susunod na karawan, Lord, hallelujah, na mas marami pa pong karawan ang darating sa kanya, Lord, hallelujah. At i-bless mo po ang kanyang buong pamilya, Lord, hallelujah. Lord, maghari ka sa buhay ng aming Pastor Dante, Lord, hallelujah. At ikaw ang makita sa buhay niya, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah. Ito'y aming ipinagkakatiwala sa iyo. Ang lahat ng ito, Lord, hallelujah, ay maghari ka sa buhay niya. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Lord, hallelujah. At ganun din po, Lord, hallelujah. Dinadalangin din po namin ang lahat ng mga katatayan sa araw na ito, Lord, hallelujah. I-bless mo po ang lahat ng katatayan, Lord, hallelujah. Na, Lord, hallelujah, ang buwan na ito, Lord, hallelujah. Ang araw na ito ay para sa kanila, Lord, hallelujah. Na sila ang mga haligi ng mga tahanan, Lord, hallelujah. Na sila po ang lakas at kalakasan ng kanilang buong pamilya, Lord, hallelujah. Sila, nawa, Lord, hallelujah, hindi sila matitinag anuman pong mga pagsubok na dinaraanan nila, Lord, hallelujah. Maghari ka sa bawat buhay ng mga katatayan namin ito, Lord, hallelujah, at ikaw ang makita sa buhay nila, Lord, hallelujah. Pagpalain mo ang bawat pamilya nila, Lord, hallelujah, na lumago sa iyong pananampalataya, Lord, hallelujah, na ang buhay nila, Lord, ay nakikita
kanila, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah, dinudulog po namin sila sa iyo, Lord, hallelujah, na may pagpapakumbaba at may pasasalamat sa iyo, Lord, hallelujah, na ikaw ang maghari sa kanila. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen. Picture na tayo, pasok na tayo.